Okay, good morning po sa ating lahat. Thursday morning, January 30. Tayo po ay 29 pa lang. 29 pa lang po yata. Okay, so day 30, Psalms 28 na po tayo sa ating daily Bible reading plan na kung saan kinukuha natin yung ating morning devotion. Pag-usapan po natin ang sulat nito ni David. At ang ating title, mula pagsusumamo tungo sa papuri, from plea to praise. Ayan. Psalms 28. At yun nga, mag-focus tayo sa verse 7 ng 28. Pero dadaanan natin ng verse 1, verse 6 hanggang verse 7. So, let us all pray. Muli, aming Diyos, mapakabuti mo, ang pag-ibig mo ay walang hanggan, tunay kang tapat at mahabag sa mga anak mo na tunay nagmamahal sa iyo. Lord, speak to us and through us at handa ang aming mga puso upang patuloy na tanggapin ang pagpapala ng iyong mga salita. Holy Spirit, patuloy Panginoon, ikaw ang mangusap sa bawat anak mo na makakasama mo sa mga oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Psalm 28, ang ating focus. Madalas po, dumarating yung mga panahon na sa ating buhay na para tayong nalulunod, no? Para tayong nalulunod sa bigat ng mga dumarating na problema, suliranin at pagsubok. At katulad nga ni David, mababasa natin dito, Psalm 28, ang sabi niya sa verse 1, sabi niya, "To you, Lord, I call. You are my rock. Do not turn a deaf ear to me." Sa iyo, Panginoon, ako tumatawag. Ikaw ang aking bato at huwag kang magbingi-bingihan sa akin. So nakita po natin dito yung kanyang pagiging tapat at pagpapakita na siya ay lumalapit sa ating Panginoong Diyos upang yun nga po, i-affirm yung kanyang paniniwala at pagtitiwala sa Diyos ng kanyang buong katapatan ay magbibigay sa kanya ng tagumpay laban sa takot at kabigatan. So, ang pagsusumamo po o ang panalangin ni David ay hindi kawalan ng pag-asa kundi ng pananampalataya, hindi yung puno ng kawalan ng pag-asa, no? Kundi yung kanyang panalangin ay patungkol sa kanyang pananampalataya sa Diyos na kanyang kinikilala. Na sa kabila ng kanyang paghihirap, patuloy siyang nagtitiwala na diringgin ng Diyos at kikilos ang Diyos para sa kanyang kalagayan. So ang psalm na ito, yung awit na ito ay paalala na even us, no, pwede natin dalhin sa paanan ng krus ni Kristo sa ating Diyos, yung ating mga problema. At meron tayong confidence na siya ay tapat at makapangyarihan, nakikilos in our behalf. Kaya nga po, ang pinaka-turning point dito sa Psalm 28 nito, yung verse 6. Ang sabi ni David sa kabila ng kanyang mga pinagdaraanan, ang sabi niya, "Praise be to the Lord, for He has heard my cry for mercy." Purihin ang Panginoon sapagkat dininig niya ang aking dalangin. So, notice, no? Pinuri ni David ang Diyos hindi dahil nagbago yung kanyang kalagayan, no? Nawalan na siya ng problema, nawalan ng mga pagsubok sa kanyang buhay, kundi pinupuri niya ang Diyos dahil siya ay nagtitiwala. Natapat ang Diyos at siya ay nananampalataya. Kaya nga po, yung kanyang puso ay mula sa pagkabilsa ay nagkaroon ng kagalakan, no? Yung kanyang heart na may anxiety turns to joy. Dahil sa kanyang pagtitiwala sa katapatan ng Diyos na bagamat ano doon pa rin siya sa kanyang problema, ano doon pa rin siya sa gitna ng pagsubok, siya ay nagtitiwala at sasabi roon ay nagagalak ang kanyang puso. Kaya nga po, dito sa verse 7, dinedescribe ni David ang Diyos bilang kanyang strength and shield. No? Ang sabi sa verse 7, "The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He helps me. My heart leaps for joy, and with my song I praise Him." Isipin mo, nakapag-compose pa si David. Nagtatalo siya sa tuwa, no? Sa kabila ng kanyang pinagdaraanan,
kasi nga alam niya ang kanyang Diyos, ang kanyang lakas at kalasag. So, ito ay pagpapakita na ang Diyos ay kanyang lakas, no? Sa kanyang inner power, at sa ang Diyos din yung kanyang defender sa mga external threats na nasa kanyang paligid. At pagpapatunay po na kung si David ay kaya magtiwala ng Diyos sa kanyang pinagdaraanan ng mga problema at pagsubok, tayo rin po bilang mga anak niya ay patuloy rin tayo magtiwala sa ating Panginoong Diyos, na tayo ay kanyang proproteksyonan at bibigyan ng kapayapaan sa ating puso kahit na tayo ay nasa gitna ng mga pagsubok. No? At yun nga po, paano pa ang ginawa ni David dito sa Psalm 28 na ito? Unang-una, makita natin dito, he cried out to God. No? Siya ay talagang ibinahagi yung kanyang nararamdaman sa ating Panginoong Diyos. Dala-dala niya sa harapan ng ating Panginoon Diyos yung kanyang takot, yung kanyang pagkabalisa, yung pangangailangan niya, yung tulong ng Diyos para sa kanyang sitwasyon. At hindi siya nag-atubili na ilahad ito sa ating Panginoong Diyos. Kasi nga po, tapat ang ating Panginoong Diyos sa ating mga panalangin. At ang nais ng ating Panginoong Diyos ay magkaroon tayo ng personal relationship sa Kanya, no? Sa pamamagitan ng ating pananalangin. So he cried out to God. Pangalawa, ang ginawa ni David, he trusts in God's faithfulness. Because God hears our prayers. At ang totoo, hindi lang siya nakikinig, siya ay kumikilos in our behalf. Kahit na minsan parang hindi agad natin nakikita ang solusyon, ang resulta, pero we need to understand, we need to trust Him even nga we don't understand. No? Minsan natatagalan ng sagot, minsan para bang walang sagot. Pero yun nga, ito yung pagpapakita na katulad ng ating ginagawa, daily morning devotion, sa ating mga journaling, na pwede natin balikan yung mga moments na kung saan ang Diyos ay naging tapat sa atin, tayo ay pinalakas niya sa ating mga pananampalataya. Kaya po napakahalaga ng journaling, napakahalaga po ng ating quiet time sa ating Panginoon. At yung pangatlo, pwede natin makita rito na si David ay nag-rely sa ating Panginoon, na tayo rin naman, no? As our strength and shield, no? Kaya niyang magbigay ng empowerment para ma-endure natin yung mga pinagdadaanan natin, at yun nga, pinoprotektahan niya tayo mula sa mga panganib. At we can lean on Him in every battle na ating pinagdaraanan, o yung ating inaharap. Pwede tayong manalig sa Kanya, no? Manalig sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, muli ito ay paalala sa bawat isa sa atin na hindi tayo exempted sa mga nangyayaring kabigatan ng sitwasyon, pero hindi naman tayo exempted sa biyaya at habag ng ating Panginoon Diyos, na katulad na nangyari kay David sa kanyang mga laban na kinakaharap. Kaya magpasalamat tayo, no? Pwede natin sabihin ng ating Panginoon Diyos yung ating lakas at kalasag, at sa mga panahon na tayo ay nasa distress, we can call out upon Him, trusting Him na makikinig siya sa atin at He will answer sa lahat ng ating dinidinig. At kahit nga hindi siya sumagot, the mere fact na alam natin na ang Diyos ay nasa atin, sabi nga ng Bible, no one can stand, or no weapon can form against us. Kaya napakabuti na magtiwala sa Diyos sa panahon na tayo ay maharap sa battle ng ating mga buhay. Kaya nga po, ang dalangin ko, no, tayo sa mga nakakasama ko ngayon, katulad ni David, kung paano siya pinasaya ng Diyos sa kabila ng kanyang pinagdaraanan, kung paano siya nakapag-compose ng awitin sa kabila ng lahat, ay pwede po, no, tayo ay maging modernong David sa panahon na ito sa ating mga buhay. Kaya nga po, tunay na ang Diyos ay mabuti, tandaan natin, tunay na ang Diyos ay tapat, our strength and shield. So yan lang po ang gusto kong share sa inyo, at tayo po ay manalangin. Muli, aming Diyos, marami pong salamat dahil muli you affirm, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa kabila, Panginoon, ng aming mga fears, anxiety, sa kabila, Panginoon, ng mga
trials and problems na kinakarap namin, Lord, we can lean upon you, O God. We can depend upon you being our strength, our shield, our rock, O God. Dahil alam namin, kung kami ay nakatayo sa matatag na foundation, Panginoon, sa kabila ng lahat ng pinagdaraanan, ay tunay na makakatayo kami. Hindi dahil sa aming mga lakas, hindi dahil sa aming mga talino, hindi dahil sa ano pa man na meron kami, kundi Panginoon, dahil ikaw ay kasama namin sa mga panahon na iyon. Kaya Lord, maraming pong salamat sa mga pangako mo. Maraming salamat Panginoon sa iyong kabutihan at katapatan sa mga anak mo na tunay na nagmamahal sa iyo. Pinupuri ka namin Panginoon sa mga salita mong ito. Muli isang pagpapala sa aming mga buhay upang balik-balikan ang iyong mga salita sa mga panahon that we are in distress. We love you Lord and thank you for loving us first. Sa matamis na pangalan mo Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Muli, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin na tunay na mahal ng Diyos at tayo na tunay na nagmamahal sa Kanya. Mapagpalang umaga po sa ating lahat.